Meron po magandang malita para sa gustong maging pulis pero kulang sa tangkad. Isinusulong ngayon sa Senado ang panukalang batas para tanggalin ang tinatawag na height requirement. Kapag naaprubahan yan, maaari na rin maging pulis pati yung mga small but terrible. Nakatutok si Ian Cruz. Ilang taon na nagtatrabaho sa iba't ibang tanggapan sa Camp Crame si Joey Saren. Pangarap daw talaga niya maging pulis noong nasa kolehiyo pa lang siya. Pero dahil may height requirement na 5'4" sa mga lalaki, hindi na raw siya tumuloy dahil kapos ang kanyang height na 5 feet lang. Dahil kulang sa height, so hindi na natupad yun. So ang pinangarap ko na lang ay magkaroon ng gandang trabaho. Small but terrible ika nga si PO1 Janice Arenas na may taas na 5 talampakan. Kulang man sa 5'2" na height requirement sa mga babaeng pulis, nakapasok siya sa serbisyo dahil pinapahintulutan ng NAPOLCOM na makapagpulis ang mga kabilang sa indigenous group. Kabilang sa tribong bago mula sa La Union si PO1 Arenas na tumanggap na rin ng medalya sa pagtulong sa nasalanta noong bagyong Ondoy at Pepeng. Wala naman po sa tangkad yun. Yung capability mo naman as to serve as a PNP personnel, yun po ang kailangan sa atin sa PNP. Si Senior Superintendent Adriatico Del Camat Jr. naman, direktor ngayon ng PNP Museum, miyembro ng Philippine Constabulary bago napasok sa PNP, PhD holder, isang profesor, arnis instructor at multi-awarded na pulis. Ang height niya, 5'2.5". Ang batayan natin dito is sa public service for me hindi yung gaano kakataas, gaano kalaki ang puso mo sa pagbibigay ng tulong sa mga mamamayan. Kaya naman, isinusulong ngayon sa Senado ang panukalang Police Height Equality Act ni Senador Gringo Honasan. Layo nitong matanggal ang diskriminasyon base sa tangkad sa mga nais magpulis. Maganda ang pagtanggap ng PNP sa panukalang ito. Hindi po tayo magdi-discriminate dito. Of course, maganda nga po ito dahil marami pong matatalino na kinukulang din po sa height at gusto po talagang magserbisyo bilang mga pulis. Dahil napag-usapan na ang diskriminasyon sa height ng magpupulis, naitanong na rin kay Cruz ang tungkol sa pagpasok ng mga bading sa serbisyo. Kung mayroon po tayong batas na susundin patungkol po dito, tatalima po ang Philippine National Police. Ian Cruz na katutok, 24 Oras. Samantala, personal nang dumulog sa opisina ni Senator Tito Soto ang Pilipinang nagrereklamo ng panggagahasa laban sa isang Panamanian diplomat. Sinisisi ni Soto sa DOJ ang pag-alis sa bansa ng diplomat na dapat daw ay papanagutin sa batas. Inalmahan naman ito ni Justice Secretary Laila De Lima. Nakatutok si Lia Manyalak del Castillo. Nakakubli sa kanyang scarf nagtungo sa tanggapan ni Senador Tito Soto si Pamela. Hindi niya tunay na pangalan ang 19 na taong gulang na Pilipinang nagrereklamo ng panggagahasa laban sa Panamanian diplomat na si Eric Shix. Idineklara si Shix na persona non grata ng Department of Foreign Affairs pero bago nito ay nakalipad na pala siya palabas ng Pilipinas nitong Biyernes. Ikinadismaya ni Soto ang umunoy kapabayaan ng DOJ kaya nakaalis sa bansa si Shix. Ipinapatawag niya mga opisyal ng DFA gayon din ang Department of Justice sa gagawing investigasyon ng Senate Committee on Foreign Relations sa Huwebes. Pero umalma si Justice Secretary Laila De Lima sa paninisi ng senador. Nakalimutan na ata ni Senator Soto na I've been, the power of the DOJ to issue watch list or HDO had been restrained by the Supreme Court. So wala akong basehan para pigilan siya. Huwag naman sana ganun na basta-basta na lang ako inaakusahan ng kung ano. Na unang-una, wala akong poder na pigilan siya. So would you say, ma'am, na unfair po yung... Very unfair. Pero sinalag ni Soto ang pahayag ni De Lima. Sino raw ba ang unfair? Ang pronouncements ng DOJ ay nakakalungkot. Para sa atin na nakikipaglaban para dito, imbis na matulungan ng kapwa Pilipino, parang natutulungan pa yung gumawa ng kasalanan sa Pilipinas. Pag-aaralan daw ni Soto at ng kampo ni Pamela ang posibleng susunod na hakbang. Sa ilalim daw kasi ng Vienna Convention on Diplomatic Relations, hinding-hindi layunin ang pagkonsinte sa anumang pag-abuso o paglabag na maaring nagawa ng isang diplomat. Nakapaloob din sa convention na ito na pwedeng ang dalawang gobyerno ang mag-ugnayan para mapanagot si Shix. Pwede pang kasuhan si Shix ng Panama at dito kakailanganin natin yung gobyerno natin para pressurein. Para hindi naman tayo titigil na lang dito. Hindi tayo papayag bilang mga Pilipino na tatapakan na lang yung ating dignidad ng ganun-ganun na lang. Sang-ayon naman si De Lima na may magagawa pa ang gobyerno pero ang bola nasa kamay na raw ng DFA. Probably we can ask the Panamanian government to do its own investigation and hold him accountable
under their own laws kung talagang may pananagutan siya sa krimen na yan. Pero hanggang wala pang aksyon ng gobyerno, nananatiling naghihintay para sa hustisya si Pamela. Lia Manyalak del Castillo, nakatutok, 24 oras. At abangan ang engrandeng birthday party ni Mami Jonicia Pacquiao. Ang pinakamayayamang miyembro ng gabinete base sa kanilang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth, kikilalanin. At ilang aso nakakatulong daw sa ilang batang may karamdaman. Walang patid na pagtutok dito sa 24 oras.